Gaya ng nabanggit kanina, no? By this time, ang ating pastor marahil ay nangangaral na sa Valley View Church bilang bahagi ng kanilang 34th church anniversary. Also, as a way of announcement na din para sa mga nanonood sa live streaming na ito at sa mga bisita natin, iba'y paparating, maybe, sana dumating, every Sunday ang ating gawain, every 10 in the morning, tatapos yan hanggang 11:30, and to be followed by lunch fellowship. So, every visitors are encouraged to stay and to have fellowship with us. And in the afternoon naman, ang ating gawain ay nagsisimula ng 1:30 hanggang 3 p.m. para sa ating corporate prayer meeting. And every first Sunday of the month, ang ating communion service. Sa hapon din yan. And also, meron tayong mga midweek activities, tuwing araw ng Lunes, yung ating membership class. May ilang mga regular attenders ang dumadalo sa ating membership class. Pinangungunahan yan ng ating pastor. Every Monday, 8 p.m. Also, ating regular na midweek service, every Wednesday naman yan, also 8 in the evening. So everybody is welcome to join via Zoom. Kung may kakilala kayo sa TNC, hingi lang kayo ng link sa amin, and you are free to join sa mga gawain na ito, especially yung midweek service. Okay. So magandang hapon sa lahat, magandang hapon sa mga miyembro ng iglesia, ganun din sa ating mga kabataan na nandito, ating imbitadong mga bisita. Salamat sa inyong pagdalo. At yes, merong isang tao na nabuhay noong mid-1800s. Ang pangalan niya ay alam to ng marami sa atin, si Charles Haddon Spurgeon, C.H. Spurgeon. He is popularly known as C.H. Spurgeon. Okay, nung siya ay 15 years old pa lamang, okay, he used to attend worship service din sa isang local church sa kanilang bansa sa England. Isang Sunday, napakalakas ng snowstorm, papunta na siya doon sa worship place. Dahil napakalakas ng snowstorm, hindi siya nakarating doon sa place of worship kung saan siya ay normal na dumadalo. So, napaliko siya sa isang kalye, pangalan nun ay Chapel Lane. Chapel Lane, ang pangalan daw ngayon sa present time natin ay Artillery Street na. So, pagliko niyang ganon, meron palang isang local church din doon sa street na yon. Ang pangalan ay Primitive Methodist Chapel of Colchester. Now, ang present day name nung church na yon, which is still standing up to now, ay Artillery Street Evangelical Church. So, ayan. Around 15 people yung dinatna ni C.H. Spurgeon sa lugar na yon. And apparently, dahil nga sa napakalakas na snowstorm, even yung pastor na mga ngaral nung araw na yon, hindi nakarating. Okay? And sa description ni Spurgeon, may isang lalaking tumayo sa kanyang description, mukhang shoemaker, mukhang gardener, ganun na itsura. Patpaten yung tao na tumayo in place of the regular preacher. At binuksan niya yung Bible, binasa niya yung text sa Isaiah chapter 45
verse 22. Okay, ito yung sinasabi sa text na binuklat nung mama. According to some writings, deacon daw siya dun sa church na yun, pero sa paningin ni Spurgeon, mukhang ano to, mukhang hardinero to, mukhang handyman tong nakatayo sa harapan namin. Hindi naman niya kilala, of course. Hindi naman siya taga dun sa church na yon. Sabi sa Isaiah 45 and verse 22, sa Tagalog, bumaling sa akin ang inyong paningin at ibaling ninyo sa akin at kayo'y maliligtas sa lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Sa English, King James Version, look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Sabi pa niya, sabi nung tao, my dear friends, it is a very simple text. Hindi mo kailangang i-lift your finger, hindi mo kailangang humakbang, titingin ka nga lang sabi. Yun ang kanyang explain. Tumingin ka lang sa akin, sabi ng text. Tumingin kayo sa ating Panginoong Hesukristo. And towards the end of the pagsasalita nung tao, it took him 10 minutes yung preaching niya. Kasi hindi nga handa Took him 10 minutes. Tinignan niya na yung batang Spurgeon, who is 15 years old at that time. Tinignan niya. At inulit niya na naman yung pronouncement niya nung una. And this time, he directed it towards the young Spurgeon. Sabi niya, young man, look to Jesus Christ. Look, look, look. You have nothing to do but to look and you will live. So, ayun So, kaya to the mind of Spurgeon, bagamat napakasimple ng pangangaral ng tao na hindi niya nga alam kung anong posisyon nun doon sa church na napuntahan niya, hindi niya makalimutan yung turo ng lalaki. And like many of us today sa ating kasalukuyan, who put their faith in the Lord Jesus Christ, Spurgeon also found peace with God and experienced a personal and meaningful relationship with our Lord Jesus Christ. At ginamit ng Panginoon yung pangangaral ng simpleng tao na tumayo in place of the regular preacher para si Spurgeon, even at the age of 15 years old, noong January 6, 1850, siya ay naging mananampalataya. Okay, so mga bisita namin sa araw na ito. Walang bagyo sa labas, walang snow sa atin, mainit sa atin. Kaya kayo naparito, hindi kayo naligaw lang at napaliko sa isang street. Each member of this church ay sinikap na kayo ay imbitahan sa ating gusali na ito na napaka-komportable para sa pakikinig. So, ngunit, kagaya ng experience ni Spurgeon nung madinig niya yung pangangaral sa Isaiah 45 and verse 22, tumingin kayo sa Panginoong Hesukristo. Kung ano ang itinuturo nung panahon na yon kay Spurgeon, na dinig niya, yun pa din naman ang itinuturo ng Biblia sa ating kapanahunan. Tumingin kayo sa ating Panginoong Hesukristo, ilagak ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya, sa ginawa niya. Siya ay nabuhay na walang kasalanan, siya ay pinarusahan doon sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at ngayon siya ay nasa kanang trono ng Diyos Ama. At walang iba na makapagliligtas sa inyong mga kasalanan, kagaya ng
naranasan naming pagliligtas kung hindi ang Panginoon lamang. So, mga mahal na kaibigan at kamag-anak at mga bisita, yon ang aming pamanhik sa inyo sa oras na ito. Mamaya tayo'y makikinig ng ebanghelyo, pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ating mga oras na tayo ay nakaupo sa mga silyang iyan, nawa ay hindi natin tignan ang ating mga katabi. Yung tinuturo ni Kuya, para yan sa katabi ko. Para yan sa nanay at tatay ko. Sana naimbita ko sila dito, yung nanay at tatay ko. Sana yan para kay bestie. Bestie ba tawag ngayon? Bestie. Yes, sana nandito sila. Besh. No, wag. Sorry, hindi. Yan. Sana hindi yun ang ating nasa sa looben habang tayo ay makikinig mamaya sa pangangaral. Ngunit ang aking pakiusap sa bawat isa sa inyo ay i-take natin as personal sa ating puso, sa ating sarili, walang iba kundi sa ating sarili, yung message na ating mapapakinggan mamaya na patungkol sa ating Panginoong si Jesucristo. So, wala tayo, kung may naka-attend na sa inyo sa mga previous gospel hour Sunday natin, wala tayong madidinig na personal testimony today. What will happen is mamaya after this, I will call on our preacher, Deacon Ray, and he will directly preach to us the message in this afternoon. Pero bago yon, tayo ay sumamba, tayo ay magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Let us all stand and let us sing, "Come thou fount of every blessing," sa Tagalog, o bukal ng pagpapala. Tayong nakatayo, tayo po'y sama-samang manalangin. Let us all pray. Aming Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba ka namin at pinapasalamatan sa hapon na ito. Hindi po nagkataon na kami ay nagkakatipon sa kwartong ito. Niloob mo na magkasama-sama kami together with our loved ones, our friends.
mga kamag-anak namin na sama-samang mag-aral at makinig ng inyong salita, ng iyong ebanghelyo, ng mabuting balita. Dalangin namin, O Diyos, na buksan mo po ang puso ng bawat isa. Dalangin po namin na pagkalooban mo po kami ng pangunawa. Dalangin namin, O Diyos, na regaluhan mo kami ng biyaya ng pagsisisi, ng biyaya ng pananampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Naway maunawaan po namin na ang bawat isa po sa amin ay makasalanan. Aminin namin ito sa aming sarili at umasa lamang kami sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus, kung saan inalay niya ang kanyang buhay para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. O Diyos, naway huwag mong hayaan lumipas ang pagkakataong ito na ang aming mga puso ay patuloy na nagmamatigas sa iyong harapan. Basagin mo po ang matigas naming puso, ang puso na ayaw magpasakop sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa hapon na ito. Ikaw nawa ang mapapurihan, ang maitanyag sa aming kalagitnaan. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo, ito ang aming samo at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Again, good afternoon sa lahat, sa mga inyo, sa bawat isa sa inyo na aming bisita na nagpaunlak sa aming imbitasyon upang makasama namin kayo sa hapon na ito. Kung kayo ay merong mga physical Bible or even Bible app sa inyong mga smartphone, aking babasahin ang talata kung saan hahanguin ang ipapangaral ni Deacon Ray na siyang speaker o preacher sa hapon na ito. Matatagpuan natin ito sa John chapter 13, verses 1 hanggang 13 also. Okay, yes. Beginning verse 1. Bago magpista ng Paskwa, I'm sorry, yeah. Kaya hindi ako makaproceed, ano. John chapter 3 verses 1 to 13. Yeah. Okay. Okay. May isang lalaki, sabi sa verse 1, sa mga Fariseo, kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Verse 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya,
ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakikita namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Finally, verse 13. Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Sa pagkakataong ito, tatawagin ko ang mga ngaral sa atin, si Deacon Ray. Magandang hapon sa inyo mga kapatid at sa mga bisita natin sa hapon na ito. Tayo po ay maglalaan ng ilang mga sandali upang pag-aralan at matuto sa sinasabi ng ating Panginoon. Meron pong isang English clergyman and preacher by the name of Thomas Adams. Meron po siyang sinabi, ito po ang kanyang naging pahayag. Tinagurian po siyang the William Shakespeare of the Puritans. Ang sabi po niya, repentance is a change of the mind, and regeneration is a change of the man. Dito po sa ating teksto ngayong hapon ay ang ating Panginoong Jesucristo ay nakipag-usap sa isang kilala na relihiyosong tagapagturo. He is a leading religious teacher by the name of Nicodemus. Si Nicodemus ay isang tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo, the teacher of Israel. We can see that in verse 10 of John chapter 3, na hindi niya nauunawaan ang pangunang kaalaman patungkol sa mga espiritual na bagay. Si Nicodemus ay dinivote niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, pero hindi niya nauunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kanina binasa ni Brother Nelson yung ating text at makikita po niyo doon yung palitan ng usapan ni Nicodemus at ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya naiintindihan sapagkat sa kabila ng kanyang paglalaan ng kanyang buhay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, yet he did not understand the words of our Lord Jesus Christ. In verse 3, sinasabi, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat ang tao ay hindi ipinanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, para makagain ng entrance sa walang hanggang kaharian ng Diyos, si Nicodemo ay umaasa dun sa katotohanan na siya ay ipinanganak na isang Hudyo. Isa siyang isang Hudyo, pero siya ay hindi lamang pangkaraniwang Hudyo. Isa siyang Pharisee. At alam niyo naman po mga kaibigan at mga kapatid na ang isang Pariseo ay bihasa pagdating sa banal na kasulatan, particularly the Old Testament. Si Nicodemo ay miyembro of a Jewish religious party known for their strict adherence to the law and to the traditions.
Pero itong naging sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya. And in effect, sinasabi ng ating Panginoon na ang iyong natural na kapanganakan, ang iyong background bilang isang religious person, yung iyong religious devotion, and even your religious studies ay walang halaga. Walang halaga. Ang sinasabi ng ating Panginoon ngayong hapon, lalo na sa mga bisita natin, you must be born again. Kinakailangan kang ipanganak na muli. So ang pangunahing kadahilanan na kailangan natin ang bagong kapanganakan ay upang makita natin at tayo ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos at maiwasan ang kanyang paghahatol. Makikita natin yan in verse 3 and in verse 5. But without the new birth, if you are not born again, ikaw ay spiritually dead. Patay ka sa iyong spiritual na buhay at ikaw ay naputol, hiwalay mula sa Diyos. Ganyan ang nangyayari sa tao ngayon na walang ugnayan sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay namatay, ikaw ay nawalan na ng buhay, pumanaw ka na at walang bagong kapanganakan, ikaw ay mapapahamak. Sinasabi yan in verse 16 of John chapter 3. Hanggat wala kang kapanganakan, ikaw ay mamamatay. Mapapahamak ka. Ang iyong kaluluwa ay pupunta ng impyerno. Ang mga taong wala pang ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay mapapahamak. Ngunit ang mga talatang ito na ating isa sa alang-alang ngayong hapon ay nagtuturo din sa atin, mga kapatid, that you need the new birth so that you can understand and respond to spiritual truth. Kailangan mo ang bagong kapanganakan upang maintindihan mo, maunawaan mo, at tumugon sa spiritual na katotohanan. Kaya makikita po ninyo doon sa discourse, yung paliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo at ni Nicodemus, ay hindi naiintindihan ni Nicodemus yung sinasabi ng ating Panginoon. At ayokong i-preempt yung nangyari sapagkat mamaya titignan natin yung mga nangyaring paliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo at ni Nicodemus. So si Nicodemus ay nag-aral. Gaya ng sinabi ko kanina, isa siyang Pariseo, bihasa siya sa lumang tipan, pinag-aralan niya ang lumang tipan, and yet he didn't get what Jesus was saying. Sapagkat siya ay hindi ipinanganak na muli. He was not born again. Maraming mga dalubhasa sa Biblia ang sasang-ayon that by the time na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinako sa krus, nanampalataya na doon si Nicodemus. Yan ay patutunayan sapagkat noong mga panahon na yon na kung saan nagkaroon ng lakas ng loob si Nicodemus na hingin kay Poncio Pilato yung labi ng ating Panginoon upang siya'y ilibing. Nangyari yan in chapter 19, verse 38 to 42. Ngunit sa pagkakataon na ito, in John chapter 3, at this point, he had not been born again. Hindi pa siya ipinanganak na muli. And so, Nicodemus was spiritually confused. Nalilito siya sa kabila ng napakaraming taon ng kanyang pag-aaral, ng kanyang debosyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So makikita natin dito mga kaibigan na ang ebanghelyo ay hindi sa mga hindi aral o mga karaniwang tao. And we can see here, brothers and sisters and my friends, that Nicodemus is a very educated man. Matalino siya. Matalino siya. At maaaring ng mga panahon na yon, maaaring nag-usap sila ni Saulo, hindi pa si Pablo ng panahon na yon, and we can see that the background of Saul, who is now Paul, is a Pharisee. At maaaring sila'y nag-usap ni Nicodemus ng mga panahon na yon at nalaman niya ang bagay na kanilang pinag-usapan. Na kung saan sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 1:14, sinabi sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila,
kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya we can learn ang mga bagay na ito sa 4 na bagay sa pag-aaral natin ngayong hapon. Sinasabi that there is a fundamental divide between the physical and the spiritual. Meron pong pangunahing paghahati sa pagitan ng physical at spiritual. We can see that in chapter 3, verse 6. Pansinin po ninyo ang inyong mga Biblia in verse 6 of John chapter 3. Na kung saan ay ito ang ating magiging focus from verses 6 hanggang 13. Sinabi, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So ang ating Panginoong Jesucristo draws a sharp line, sa pagitan ng pisikal na kapanganakan at ng spiritual na kapanganakan. Mayroong paghahati. Pag sinabing by the flesh, He is referring to our human nature or the natural man. Makikita natin yan in Romans chapter 5 verse 12 to 19. Hindi ko nababasahin doon, pero sinasabi na dahil sa kasalanan ni Adan, tayong lahat, bata man o matanda, tayong lahat ay ipinanganak sa kasalanan at hiwalay mula sa Diyos. At hindi natin magagawang tayo ay magpasailalim sa ating Panginoon. Another verse that we can find in Romans chapter 8, verse 6 to 8, sinabi, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So nakita niyo yung pagkakaiba? Na kapag ikaw ay, ang iyong diwa ay nakakiling sa mga bagay ng laman, the human nature, at kapag sinusunod mo daw po ang kanyang mga desires, sinasabi dito, tayo ay kaaway ng Diyos. At ganyan ang kalagayan ng taong hindi pa ipinanganak na muli. Ang mga bata, sanggol, napakaganda, tila baga inosente, na wala silang kamuwang-muwang. Pero ang mga maliliit na bata are not born spiritually neutral. Sila ay mga makasalanan din, and much less with an inclination to be rebellious toward God. Kaya nga kung ikaw ay magulang at nakita mo yung iyong anak na nagpakita ng ugali na napakagaspang, nangupit ng pera o nanakit ng kapwa bata, iisipin mo, saan niya na kaya nakuha yung pag-uugaling yun? Hindi ko naman siya tinuturuan ng mga masasamang asal, but nevertheless, ipinakita niya yung kanyang masamang pag-uugali. Mga kaibigan at mga kapatid, we are all born alienated. Tayong lahat ay ipinanganak na hiwalay sa Diyos. Tayo ay estranghero mula sa Diyos. Kaya nga kailangan natin ang Espiritu ng Diyos upang magbahagi ng espiritual na buhay sa atin upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12 to 13 sinasabi, subalit ang lahat ng taong tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang bagong kapanganakan, the new birth of being born again, hindi yan gawa ng tao. At hindi rin yan kagustuhan ng tao
o kagagawa ng tao, kundi ito ay gawa ng Diyos. So merong pong paghahati sa pagitan ng ipinanganak sa laman at ng ipinanganak sa Espiritu. Kaya sinasabi ng ating Panginoon in John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Upang magkaroon ng spiritual na buhay ang isang tao, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Anong pagbabago ang gagawin mo sa iyong sarili by doing the desires of the flesh, hindi mo magagawang magbago. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. At sinasabi ng talata, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So kinakailangan ang Diyos ang dapat makialam, ang Diyos ang dapat mag-intervene, ang Diyos ang dapat manghimasok upang magbigay sa atin ng buhay, upang magbigay sa atin ng bagong buhay. Kung hindi mo gagawin yan, all we have is the flesh trying to improve itself. Yun lang ang maiiwan sa iyo kung hindi ka kikilusan ng Espiritu ng Diyos. Ang maiiwan na lamang sa iyo ay ang iyong laman na nais mong baguhin na hindi mo naman mababago. But the flesh, brothers and sisters and my friends, can never give itself new life. Hindi siya makapagbibigay ng bagong buhay. Ito'y magmumula lamang sa ating Diyos. Ikalawa, sinasabi po, it is absolutely essential that you experience the new birth. Napakahalaga, napaka-importante na maranasan natin, na maranasan mo ang bagong kapanganakan. In verse 7, sinasabi po doon, chapter 3, verse 7, sinasabi, huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Very clear. You must be born again. The word must is a strong word of necessity. Necessity yan. Hindi yan option na kapag ayaw mo o gusto mo. It must. You must be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Ang isang tunay na Kristyanismo, sa sinabi ng isang Puritan by the name of Henry Scougal, sa kanyang libro na sinasabing The Life of God in the Soul of Man, siya po ay mayroong isang istorya na sinabi sa kanyang aklat. Sinabi po dito, in the early 1700s, meron daw pong isang 25 or 21 years old na estudyante from Oxford na he realized that his debauched and wicked life needed to be reformed. Yung kanyang bastos, yung kanyang masamang buhay, sabi niya, kinakailangan siyang magbago. So siya'y nagpasya sa kanyang sarili na baguhin ang kanyang sarili. Na kanyang tinalikuran ang lahat ng uri ng karangyaan dahil siya'y maaaring mayaman. He denied of every luxury. Nagsuot siya ng mga punit-punit na damit. Hindi siya kumain ng mga pagkain na gusto niya, but still yung mga pagkain that is repugnant to him. Siya ay nag-aayuno ng 2 beses isang linggo at siya ay nagbibigay ng pera sa mga mahihirap. At siya ay nag-google ng maraming oras ng nananalangin and lying prostrate. Nakahiga daw po sa floor. Pero kanyang naramdaman, sa kabila ng mga bagay na ginagawa niyang iyon, he felt that he was putting a coat or pintura sa isang bulok na tabla. Siguro kapag nakakita kayo ng, madalas ginagawa natin yan, na para matakpan yung pangit na itsura ng isang kahoy, tatakpan natin ng pintura. Ika nga, maganda. So ganun ang kanyang nararamdaman. His outward deeds only hid his inward corruption.
At ganyan ang nangyayari sa tao ngayon, sa taong wala pa kay Kristo. Nagkaroon ng pagkakataon ang isang lalaki by the name of George Whitefield. Si George Whitefield ay nakapagbasa nung aklat ni Henry Scougal. At habang binabasa ni George Whitefield yung libro na yon with amazement and delight, siya'y humanga doon sa mga nilalaman ng aklat na yon. Sinabi niya na true Christianity, ang tunay daw pong Kristyanismo, ang pagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo is the union of the soul with God. It is Christ formed in us. Nabuo, nangyari, nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, ang taong iyan. At nung nabasa ni George Whitefield yung libro na ito, pagpakinggan ninyo ang kanyang sinabi. Sabi niya, nang mabasa ko ito, isang tila baga sinag ng banal na liwanag ang agad na tumama sa aking kaluluwa. At mula sa sandaling iyon, alam ko na dapat akong maging isang bagong nilalang. Matapos sumailalim sa hindi mabilang na mga araw at gabi, ang Diyos ay nalugod sa mahabang panahon na alisin ang aking mabigat na pasanin at binigyan niya ako ng pagkakataong makilala ko ang aking Panginoong Hesukristo. At ganong kagalakan ang aking naramdaman. What a joy! What a joy unspeakable! Hindi niya masabi at punong-puno ng kaluwalhatian na puno daw po ang kanyang kalooban nang ang bigat ng kasalanan ay umalis sa akin at ang isang matibay na pakiramdam ng magpagpatawad na pag-ibig ng Diyos ay pumasok sa aking kaluluwa. So ganyan ang naging karanasan ni George Whitefield, and eventually si George Whitefield ay naging isang bantog na mangangaral. At sa katunayan, ang mga naging paborito niyang talata mula sa banal na kasulatan is John chapter 3 verse 3. And you can quote that by heart, don't you? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At alam niyo ba, na mula doon sa mga talatang iyon, Mr. George Whitefield was able to preach 18,000 sermons out of that text. And he was able to communicate that preaching for more than 30,000 people without the use of a microphone. Ganon nangyari ang buhay ng ating kaibigan. Binago po siya ng ating Panginoon. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay ay sinasabi niya na, ako'y kumbinsido na ang katotohanan ng bagong kapanganakan, the truth of the new birth, is a revelation from God Himself. Ito'y kapahayagan mismo ng Diyos sa kanyang sarili, at kapag wala ito, ay hindi kakailanman ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit tayo nananalangin? Lagi tayo nag-iimbita, gaya ng ginawa natin ngayon. Bakit kapag may nangangaral, laging may sinasabing, you must be born again? Bakit kinakailangang manalangin at mangaral ang isang tao na ginagamit ng Panginoon dito sa pulpitong ito at sinasabing, you must be born again? Have you ever asked yourself, bakit kaya? Bakit sa tuwing araw ng linggo, laging maririnig natin sa pulpitong ito na dapat ay ipanganak ka muli? Do you know the reason why? Because you must be born again. That's the answer. Kinakailangan kang ipanganak na muli. So, papaanong ang isang tao, paano niya malalaman? Paano niya malalaman kung siya ay ipinanganak na muli? And that will lead us to our third point, that the effects of the new birth are unmistakable. Ang epekto ng bagong kapanganakan ay hindi mapag-aalinlanganan, hindi maipagkakamali, hindi magkakamali.
And we can see that in verse 8 in your Bible. Sinabi po, umiihip ang hangin kung saan nito ibig, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinanganak na muli. Picture with me, brothers and sisters, my friends. Si Jesus at si Nicodemus nag-uusap. Nung gabing yon, John chapter 3, we can see there in the narrative na nag-uusap sila. Maaring gabi. Gabi yon. Dahil si Nicodemus ayaw niyang makita ng tao. So, gumawa siya ng private meeting kay Kristo. So, maaring sila ay nasa ibabaw ng bubong, nag-uusap sila. And by the way, wala pa naman bubong na galvanisado nun, di ba? Wala pa. Hindi pa pwede. Hindi pa nadidiscover yung metal ata nun. Ang meron lang sila, bato. So yung rooftop nila maaari. So sila ay nag-uusap in the cool breeze and perhaps they felt yung hangin ay bumubuga sa kanila. At sinabi ng ating Panginoon, yun, no? Nicodemus, nararamdaman mo ba yun? Nararamdaman mo ba yung hangin? Did you feel that? Hindi mo nakikita ang hangin, hindi mo kayang kontrolin ang hangin, hindi mo rin siya naiintindihan kung saan siya nanggagaling. It goes where it pleases, pero you can observe its effects. Ganon din ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kanina, sinabi ni Brother Nelson yung conversion story ni Ginoong Spurgeon, who became the prince of preachers. At talagang probidensyang nangyari dahil walang dumating na mangangaral nung araw na yon. At isang diakono ang nangaral nung oras na yon, hindi pa prepared. Pero who could have thought that during that preaching to a 15-year-old man by the name of Charles Spurgeon, he will be converted? Alam ba ni Charles Spurgeon na mako-convert siya nung oras na yon? Probably not. Hindi niya alam. And from that time on, nung narinig niya yung mensahe, the Holy Spirit moved. Kumilos ang banal na Espiritu. At ganyan ang pagkilos ng Espiritu. Hindi mo alam. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo kayang kontrolin. He works according to His sovereign will. Hindi mo siya mauunawaan, but you can see His effects when He brings the new birth to a soul. Ganyan ang nangyari sa marami sa inyo ngayon. Dahil hindi ka nagpasya na ang araw na ito o ang taon na ito ay magiging born again Christian ako. Hindi. Nangyari yan ayon sa kanyang panukala. Nangyari sa kanyang probidensya. At ang pagbabago ay hindi external. Hindi yan parang katulad ng damit na maaari mong suotin o ng isang katawan na maaari mong baguhin, magpalakas ka, mag-gym ka. Hindi. Sa halip, ito'y isang pagbabago ng loob. It is an internal change brought about by new life. Bagong buhay, bagong kapanganakan. At kung saan kumikilos ang Espiritu ng Diyos, ang epekto nito ay lantad na nakikita. Ganyan ang ilan sa inyo, mga kapatid, na nakikita ang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi nila binago ang kanilang sarili, but instead, the internal change happened. Dati hindi mo naman mahal ang Biblia, di ba? Dati hindi ka naman nagbabasa. Dati hindi ka naman nananalangin. Dati hindi ka pumunta ng church. Dati hindi ka nakikipag-fellowship sa mga tao, ng mga kapatiran. Pero ba't ngayon ginagawa mo na? So, it only proves that the effects of the new birth is unmistakable. Hindi may pagkakamali. Sapagkat nangyari ang pagbabago ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. At ganun ang nangyari kay Nicodemus at kay Kristo sa kanilang usapan.
So ano yung mga naging epekto ng bagong kapanganakan? Alam po ninyo si Apostol Juan, si Apostle John, ay sumulat siya ng maraming liham. You can see that in 1 John, 2 John, 3 John, yung mga epistles, upang ipakita sa mga bago o yung mga nagsisimulang iglesia ang ilan sa mga marka na mga mananampalataya nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. At ang purpose ni John, dahil niya sinulat yung mga liham na yan, so that these believers will be on guard against many false teachers na naglipa na nung panahon na yon. Turn your Bibles in 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Verse 29. 1 John chapter 2 verse 29. Sabi po, kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Yan ang palatandaan. Ang sino man daw pong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Chapter 3 verse 9. 1 John chapter 3 verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. That's another evidence. Hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. 1 John chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Chapter 5 verse 1. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. And then finally, chapter 5 verse 18. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. So yung mga sumusunod na talata na binanggit ko sa inyo, ito ang mga palatandaan. At maaaring ikaw bilang mananampalataya, sinasabi mo sa iyong sarili, oo, mananampalataya ako, ngunit hindi mo nakikita ang mga bagay na ito sa iyong buhay. Better check yourself. Tignan mo. Pero kung ikaw ay hindi mo talaga totally because wala pa ang bagong kapanganakan sa iyo at nais mong ikaw ay makakilala sa Panginoon, yan ang hamon ko sa iyo, kaibigan. Maging sa ating mga kabataan. Na kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng pagbabagong buhay sa panloob, hindi panlabas ha, panloob, mapapahamak ka. Napakalinaw yung sinasabi ng John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Kung ikaw ay nananampalataya, hindi ka ipapampalataya ng magulang mo para ikaw ay maligtas. Hindi ka ipapampalataya ng iyong tiyahin o tiyuhin o pinsan o tatay, nanay upang ikaw ay manampalataya, upang ikaw ay maligtas. No. It is a total submission to the Lordship of Christ. At ang sinasabi ni Jesucristo, verily, verily, or truly, truly, I say unto you, you must be born again. It is not an option. It is a necessity. Necessity yan. Kaya, dito sa mga binanggit kong talata, dito sa 1 John, hindi na isipakahulugan ni Juan na hindi tayo magkakasala. No.
It is not referring to a sinless life, but to a life that sins less. Sins less. Nagkakasala pa rin tayo. Ako, nagkakamali ako. Pero hindi matatapos sa hindi ko paghingi ng tawad sa Panginoon. Kaya nga, di ba, kung aalalahanin ninyo yung panalangin na itinuro ng ating Panginoon, na sinasabi na lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos, di ba? Lagi yun. Hindi mawawala ang pagkakataon na hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos. Because every moment, you sin. Kaya, laging nagsisisi, laging nagko-confess sa isang tao, sa isang mananampalataya. So, hindi sinasabi dito na hindi ka nagkakasala, kundi isang buhay na ang kasalanan ay nababawasan. Sa isang hindi mananampalataya, 100% ang paggawa mo, deliberately ginagawa mo yan. Maski may udyok sa'yo na bawal yan o mali ito, ginagawa mo yan. Wala kang takot sa Diyos. Pero sa isang mananampalataya, ito ay patuloy na paghingi ng tawad sa ating Panginoon. All whom the Spirit saves, He sanctifies. Kanyang binabanal. At yan ay panghabang buhay. Hanggat tayo ay hindi pa umaabot sa ating kaluwalhatian, hindi pa perpekto, lagi pa rin tayong nagkakasala, ngunit hindi tayo matatapos na tayo hindi humihingi ng tawad sa ating Panginoon. So progreso po ang ating paglago sa kabanalan. Because sinasabi ng banal na kasulatan in Hebrews chapter 12 verse 14 that without holiness, no one will see the Lord. Kung wala ang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. So, those born of the Spirit, sa isang taong ipinanganak na muli, nasa kanya ang mga bunga ng Espiritu habang siya'y lumalakad sa kanyang pananampalataya. Merong pag-ibig, merong kagalakan, merong kapayapaan, merong kahinahunan, may pagpapasensya, may kabutihan, mayroong pagpapasupil sa sarili. Pero sa hindi mananampalataya, wala dun ang mga bunga ng Espiritu sa iyo. Si J.C. Ryle, isa po siyang Anglican preacher na nabuhay noong 19th century. At ito po yung naging observation niya sa mga tinatawag na nominal cultural Christians. Pakinggan po ninyo to. Sabi niya, what do they like best when they have a choice? What do they enjoy most when they can have their own way? Observe the manner in which they spend their Sundays. Mark how little delight they seem to feel in the Bible and prayer. Take notice of the low and earthly notions of pleasure and happiness which everywhere prevail. Ganun po sila mag-Google ng kanilang linggo. At sa palagay ninyo, mga kapatid, anong gagawin nila sa langit if they have their own way? What will they do in heaven if they spend their Sundays without love for the Scriptures, without love for God? Anong gagawin nila sa langit? Wala silang gagawin doon. Hindi na nga sila makakapasok doon eh. Di ba? What will they do in heaven? So sinasabi lamang po dito mga kapatid at mga kaibigan na kung hindi mo kinalulugdan ang iyong sarili sa Diyos, hindi mo alam kung anong gagawin mo doon. Maski nga ang mga tinaguriang napakasamang tao, pag tinanong mo, gusto mo ba pumunta ng langit? Ano sasabihin niya sa'yo? Oo, gusto ko pumunta ng langit. Gusto nila pumunta ng langit, samantalang ang kanilang buhay ay kabaliktaran ng sinasabing pagkakaroon ng bagong buhay. So, it's totally impossible. You must be
born again. So mga kapatid, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon, lalo pat dito sa istorya kay Nicodemo, na meron po talagang pangunahing paghahati sa pagitan ng physical at spiritual. And it is absolutely essential, napakahalaga na maranasan mo ang bagong kapanganakan. Bagamat hindi natin nauunawaan kung paano gumagalaw ang Espiritu, ngunit kapag ito ay nangyari sa buhay ng isang tao, makikita niya ang epekto ng bagong buhay sa sino mang ipinanganak na muli. And this will lead us to our fourth point. That the only way to understand spiritual truth is to believe the testimony of Jesus. Ang tanging paraan lamang upang maunawaan ang espiritual na katotohanan ay ang maniwala sa patotoo ni Hesukristo. In verse 9 to 13. Dito, nagbigay po ang ating Panginoon ng ilang mga punto. Sinasabi po that religious learning is useless apart from the new birth. Mas marami kang alam, sinasabi mo sa iyong sarili, marami kang alam sa Biblia, maaaring ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng Biblia, pero kung ito ay hindi ka pa ipinanganak na muli, walang saysay yun. Kaya nga makikita po ninyo, in verse 9 to 10, sinabi ni Nicodemus, paano mangyayari yun? Takanta kasi ni Nicodemus, sabi niya. Paano mangyayari yun? Anong sagot sa kanya ng ating Panginoon? Guro ka eh, di ba? You are a teacher. And yet, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Mind you, brothers and sisters, na alam ni Nicodemus ang lumang tipan. At nauunawaan niyang ibig sabihin ng mga sinasabi doon, pero still, hindi niya nakikita ang punto ng ating Panginoon. Akala ni Nicodemo na sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo sa ibang tao patungkol sa pagsunod sa kautusan o sa mga tradisyon ng mga elders, maaari siyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero Jesus is telling him na ito ay maling approach. It is the wrong approach. Ang isang tao ay nangangailangan lamang ng bagong buhay na ibinibigay ng Espiritu ng Diyos. Kaya ganun ang sinabi ni Hesukristo kay Nicodemus. Binigyan linaw niya yan na dapat ay alam na sana ni Nicodemus, pero hindi. Why? Because the Holy Spirit ay hindi pa kumikilos sa oras na yun. Sinasabi ng Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, sinasabi, bukod dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. At aking aalisin ang pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo sa aking mga panuntunan at inyong iingatan ang aking mga tuntunin. It is the Holy Spirit that works. It is the Holy Spirit that works. Naalala niyo ba yung sinabi ni Ezekiel in Ezekiel chapter 37 na kung saan nagkaroon ng pangitain si Ezekiel about the valley of the bones, di ba? Na nakita niya sa kanyang pangitain yung mga tuyong buto. At pagkatapos nun ay nagkaroon ng laman, hiningahan ng Diyos yung mga buto at nagkaroon ng laman. Yun ang ibig sabihin niya. Na ilalagay ko ang aking espiritu sa loob mo at ikaw ay mabubuhay. Ganyan ang nangyari sa isang taong ipinanganak na muli. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not marvel at this. Huwag kang magulat. At samantalang sinasabi nga ng ating Panginoon sa kanya na dapat alam mo yan. But unfortunately, hindi. Hindi.
kailangan niyang maipanganak na muli. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa iyo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You must be born again. At yan yung mga sinabi ng ating Panginoon dun sa mga pinunong Hudyo. Yan ang sinabi niya. Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang mga nagpapatotoo tungkol sa akin at ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Ang Diyos Ama ay nagpapatotoo kay Kristo. Ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga miracles ay nagpapatotoo sa Kanya. Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa Kanya. At ito yung mga hindi tinatanggap ng mga Hudyo. Samantalang sila, sinasaliksik nila ang banal na kasulatan at tinutukoy dun sa mga talatang iyon ng ating Panginoong Hesukristo, but still, they don't believe in Christ. Hindi sila naniniwala. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo is the infallible revealer of spiritual truth. Sapagkat siya'y nanaog mula sa langit at kailanman na hindi siya magkakamali. Kaya nga noong mga oras na yon, nung nag-uusap sila ni Nicodemus, ang nasa isip ni Hesukristo, nanggaling ako sa langit. At sinasabi ko sa iyo ang paraan ng kaligtasan dahil galing na ako dun. Pero hindi nauunawaan ni Nicodemus. Much less yung mga Hudyo. Hindi sila naniniwala samantalang galing si Kristo sa langit, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa at sinabi ang paraan ng kaligtasan. Kaya nga't kapag tinanggihan mo ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kanyang mga salita, sa Biblia, ay napakahambog mo naman na sabihin sa iyong sarili na mas alam mo pa ang mga spiritual na bagay kaysa sa kanya na nanggaling na sa langit. Di po ba? Kaya nga sabi mga kapatid na hindi kailanman hindi magkakamali ang ating Panginoon sa kanyang mga sinasabi. 3 beses niya sinabi yan. Verse 3, verse 5, verse 11. Truly, truly, I say to you. Second time, truly, truly, I say to you. Third time, truly, truly, I say to you. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. He is dead serious about your spiritual condition. Kaya nga kinakailangan kang ipanganak na muli. Kids, youth, you need to be born again. Our visitors, you need to be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Kaya, yung discourse ni Kristo at ni Nicodemus, kung itong mga bagay na ito, Nicodemus, ay hindi mo paniniwalaan, nagbigay na ako sa iyo ng mga illustration, ng mga paglalarawan, paano mo pa kaya mapapaniwalaan if I tell you of heavenly things, mga makalangit na bagay? Di ba? Para lamang sa mga bagay na ito hindi mo na tinatanggap, how much more if the Lord Jesus will speak of the Trinity, of the atonement, hindi mo paniniwalaan. So still, mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi sa atin that you must be born again. Ang mga Hudyong yon, ang mga oras na yon, hindi nila tinanggap ang patotoo ng ating Panginoon. Hindi nila nakita sa kanilang sarili na sila ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. And that's why they rejected the true testimony of the only one who has come down from heaven to tell us how to be right with God. So bilang pangwakas, let me give you some practical application. Sinasabi po that the new birth is considered the starting point
for a relationship with God. Ang bagong kapanganakan, mga kapatid at mga kaibigan, ang siyang simula ng pagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Hindi ang paggawa ng mabuti. Hindi ang pagiging relihiyoso. No? Kinakailangan mong manampalataya at magsisi ng iyong mga kasalanan, sumampalataya na si Hesukristo ang siyang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ikalawa, a life transformed by the new birth is marked by faith in Jesus. Yan ang palatandaan, mga kapatid. Faith in Jesus, love for God, and love for His Word. Kaya kung hindi mo pa nakikita yan sa iyong sarili, ito ang hamon ko sa iyo. Manalangin ka. Hingin mo ang awa ng Diyos. At hayaan mo na ang Espiritu sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang sariling pagpapasya, na kumilos sa iyong buhay at baguhin ang iyong buhay. Ikatlong application, it's an inward renewal, a spiritual awakening initiated by the Holy Spirit. By making what is not alive instantly alive. And then fourth application, ang kaloob, ang bagong kapanganakan, the new birth is a gift from God. Kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos. Ibinibigay niya yan sa mga individual na nakakaranas ng pagpapatawad, ng bagong buhay at pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Kaya mga kapatid, yan ang hamon sa atin ngayong hapon. Sinasabi po sa atin na alalahanin natin ang mga katotohanan na ito, na ang bagong kapanganakan ay dapat mangyari sa buhay ng isang tao. And let me end by quoting Psalms chapter 19, verse 7 to 11. Si Haring David, na tinignan niya, kinilala niya na ang banal na kasulatan ay ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay mas higit pa sa mga ginto, mga gintong lantay. Mas matamis mas kaysa sa pulot-pukyutan ang salita ng Diyos. Let me read that for you, brothers and sisters and my friends. Sinabi niya in verse 7, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod, may malaking gantimpala kapag aking sinusunod. That's the word of the Lord for us this afternoon. At yan, ang iiwan ko sa inyo, lalo pat sa ating mga bisita, sinasabi ng gawa, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang kaligtasan ay biyaya mo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng inyong kapangyarihan, at ang pagliligtas sa mga kaluluwa na wala pa kay Kristo is the sole work only of the Holy Spirit. And that is why inilalaan namin ang sandaling ito, Panginoon, na ikaw ay kumilos sa puso ng aming mga kaibigan, bisita, mga kamag-anak, mga anak, O Diyos, na ikaw ay kumilos. Sapagkat napakahalaga
ang katotohanan ng inyong mga salita na kinakailangan kaming maipanganak na muli upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, gawin mo ito, aming Diyos, sa aming kalagitnaan. At naway makita namin, O Diyos, ang pagkilos ng Espiritu of having its effect sa aming buhay sa oras na ito. Nagpapasalamat kami at ibinibigay namin ang lahat ng kapurihan sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat, Deacon Ray. Salamat sa mga nagpaunlak sa imbitasyon namin sa hapon na ito, sa araw na ito. Thank you sa inyong lahat. At hindi lamang sa tuwing last Sunday of the month namin kayo nais-imbitahan. You are all welcome to join us in our every Sunday worship service beginning 10 a.m. So sana sa mga susunod na mga linggo, tayo'y magkita-kita muli sa lugar na ito. Let us all stand as we sing our final hymn, and then to be followed by doxology. And with that, we will end this afternoon's activity. More love to thee, sabi ng English na title. Pag-ibig ko, Jesus, ay iyong palaguin. Let us all sing this hymn. Doxology.
Let us all pray. Aming Diyos, dalangin po namin na selyohan mo po sa aming mga puso ang mga salita mo na aming napag-aralan, na aming napakinggan sa hapon na ito. Palaguin mo po ito sa aming mga puso, magbunga nawa ito ng pananampalataya, pagsisisi sa aming mga kasalanan, pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat o Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Again, maraming salamat po sa bawat